Sir Isagani. Ang masigla sanang bungad ni Pan Ying, ay napuno ng pagkagulat. Dahil pumasok si Isagani hindi lamang daladala ang sarili niya, kundi may karga-karga ring batang lalaki, na kasalukuyang natutulog sa kanyang bisig. Kaninong anak yan Sir Isagani takapang tanong nito, pilit sinisilip ang mukha ng bata, na siya namang hinarang niya. Don't make a fuss about it. Seryoso niyang saad. Dahil hating gabi na rin, ay wala nang ibang katulong ang nakakalat, kundi si Pan Ying na sinabihan na niyang darating siya ngayon, matapos mawalan ng halos 1 linggo. Wala itong nagawa kundi ang sumunod sa kanya, at tahimik lamang na sinarado ang pintuan ng mansyon, sa kapatayin ng mga natitirang bukas na ilaw. Samantalang umakyat si Isagani sa kanyang kwarto, sa sarili niyang kama inihiga ang bata, at sandali pang pinanood ang himbing ng tulog nito. Boss, pasensya na, pero hindi talaga match ang resulta ng DNA ninyo ng bata. At wala akong nakikitang pagkakahawig ninyong dalawa. Pasensya na. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang mga sinabing iyon ni Ramil sa kanya, pagkalabas ng resulta ng DNA. Kahit pa nakalabas na siya ng kwarto, at magtungo sa wet bar ng kanyang mansyon, ay iyon lamang ang pumapasok sa isipan niya. Sa maliit at may pagkamadilim na silid, ay pumili siya ng 1 bote, mula sa mga nakahilerang alak sa pader. Nang makita ang pinakamatapang at hindi niya gamay na alak, ay saka siya naupo sa mataas at malambot na upuan, habang paulit-ulit iyong tinutungga. Muli niyang nilabas ang piraso ng papel, na nakatago sa kanyang coat. Kahit pa paulit-ulit niyang basahin ang nakasaad doon, ay hindi iyon nababago. Walang himala para maging match ang DNA nila ng bata. Mapait siyang natatawa sa sarili, dahil nagagawa pa talaga niyang umasa hanggang ngayon. How can Alexa be so biased? She chooses to have a child with her lover, rather than her own husband. Kung sa bagay, kaya nga ito sumama sa lalaking yun, ay para sundin ang puso niya at bumuo ng pamilya, hindi ba? Ilang beses pa nitong kinlaro sa kanya, na ayaw niyang magkaroon ng anak sa kanya. He even lied to her, saying that he also refuses to have a child with her as well. But the truth was, after thinking about it, he couldn't help but dream of having one. Drowning himself in alcohol, his eyes dimmed vaguely as if it loses all his will to live. Nawala na rin ang pagkaranggal sa pagkakaupo niya na siyang madalas pinupuri ng mga tao. His hair and clothes are all messy, just like the time LA left him. Isagani. Out of the blue, he heard the door of the wet bar room open, and the nervous voice of Alexa occupied the room. Napalingon siya mula sa kanyang kinauupuan sa papunta sa direksyon ng pintuan. He first thought it was only his illusion, but Alexa stood there not beautifully in his eyes like before, but looked all depressed. With dark circles below her eyes that are a little red. May pagkalasing siyang natawa sa itsura ng asawa ngayon, not realizing he looked much worse. How did you know I'm here? Nakita ko, nag-aatubiling lumapit si Alexa, at tumayo sa kanyang harapan ng namumutla. Bakit ngayon ka lang? He chuckled. Why? Did you miss me? Kinagat nito ang ibabang labi. Anong nangyari? Yung anak ko, nasan siya? Mas lalo pa itong nangamba. Nakita mo ba siya? Wala ka namang ginawa sa kanya, di ba? Hinayaan mo lang siya, di ba? Nasa mabuting lagay lang siya, di ba? Kumulang na lang ay umiyak na si Alexa, sa utal-utal na pagsasalita nito. His heart didn't soften, but felt very very numb. What did he expect? She might have died of worrying for her son's safety because of him, not thinking about him at all. If I say I already finished your son, then what will you do? Isagani, buong lakas na napasigaw si Alexa, kasabay ng panginginig nito. Pakiusap naman, huwag kang magbiro ng ganyan. It's only an if, and then question. Just simply answer it. Nakaloloko siyang tumungga ng alak. Napahikbi si Alexa. Nawala ang ngisi sa labi niya, nang bigla itong lumuhad sa harapan niya. Isagani, nakikiusap ako sayo. Sabihin mo lang sakin na wala kang ginawang masama sa kanya. Magkakasunod ang pagbagsakan ng mga luha nito, gumapang palapit sa kanya, upang kunin ang kamay niya, sa kamarahan iyong haplasan, habang tingala-tingala siya. Please Isagani.
Ako na lang ang saktan mo, wag lang ang anak ko. Masakit yun eh. Di ba sakin ka naman talaga may galit? Ako naman talaga yung may kasalanan, kung bakit umabot sa ganito. Kaya sana naman wag mo siyang isali rito. Isagani looked at her distressed wife, in front of him with no emotions, in his eyes. But he really felt like he's the bad guy now. Hinawakan niya ang isang pisngi nito, saka binura ang tumutulong mga luha roon, gamit ang kanyang hinlalaking daliri. Nanatiling walang buhay ang emosyon sa kanyang mukha, habang tinatitigan sa mga mata si Alexa. Did you know how much I sacrificed just to have you as my wife? What? Confusion flashed in her eyes. It's funny how I fell in love with you, the moment I saw you on the screen of my television, naglalaro sa kanyang alaala noong kamamatay lamang ng kanyang ina, at wala siyang ibang naging kasama, kundi ang nag-iisang television sa kanyang kwarto. Halos lahat ng panoorin niya, ay pinagbibidahan ng child star na si Alexa. The secret he has been keeping up until now, is that he fell in love in the most ridiculous way possible. Noong mga panahong wala siyang makapitan, dahil sa sunod-sunod na pangyayari sa buhay niya, ay kumapit na lamang siya sa kanyang mga pantasya sa kanyang isipan. It escapes the reality of missing his mother, his father marrying his mother's sister, and having an orphan sister, through loving an actress. That actress obviously has never seen him before, but he always watches her. She became his savior even without her knowing. He has the chance to live another day, because he has found a reason to live for. Ang pananabik noon na makita siyang umarte sa loob ng kamera, ang kagandahan at talento nitong pinapakita, habang nasusubaybayan niya ang paglaki noon ng dalaga. It all sounds ridiculous, at kung sino man ang makakaalam ng sikreto niya, ay paniguradong pagtatawanan siya. Subalit iyon ang katotohanan. Kung bakit nakayanan niyang labanan ang labis na depresyon noon. He fantasizes about her, idolizes her, and even strives in meeting her in person. Thinking about it now makes his voice hoarse, unable to confess to her. Subalit dahil na rin sa alak, ay malakas ang loob niyang sabihin ito sa asawa niya ngayon. I thought I could settle with someone, who looked just exactly like you. Pagtukoy niya kay Marian. Marian was Raquel's childhood friend, who he knew had a big crush on him. He accepts her at that time, because he needs to climb up in the business industry, cruel as it sounds. Marian's family had the power he needed at that time, so he took it as an opportunity. But Marian found out his secret of being secretly in love with an actress Alexa, ay laking gulat pa niya nang mag-undergo ito ng plastic surgery, para makuha ang mga katangiang taglay sa itsura ni Alexa. He was mad but didn't have the power to break up with her, so he manipulated himself, into thinking that maybe he could settle with her. But no. He just can't. He could never be satisfied with a fake, duplicate woman. He was cruel enough to work harder and harder to grow power, and be able to go against Marian's family. What are you saying, Isagani? Alexa upon hearing this was shocked. Nahinto ang kanina niyang paghikbi, hindi makapaniwalang nakatitig sa mga mata niya. Isagani eyes were filled with tears. I'm sorry that I even had to cause your mother to be buried in debts. It was intentional. Subalit may pagkasugarol na talaga ang mama ni Alexa noon pa man. Ginamit niya yung daan upang mas ibaon pa ito sa pagkakautang, at gumawa ng kontrata. You were already in love and dating someone else, and there's not a thing I could do. You didn't know me. And I can't find a way for us to develop naturally. Pakiramdam niya'y nauubusan na siya ng oras noon, kung kaya't humanap siya ng shortcut para pakasalan siya ng dalaga. Sa isip niya ay habang buhay naman na silang magsasama, kung kaya't maraming panahon para magka-developan sila, at matututunan din siya nitong mahalin. Pero kahit na kinasal tayo, you still never looked at me. You were always disgusted by me. I heard all your complaints and dissatisfaction went wrong, and why we fell apart all of a sudden. Bakit imbes na mapalapit ka sakin, mas lalo kang lumalayo? Tears escaped from his eyes, napahilamos at napatikip siya ng mukha, upang tahimik na mapahagulgol.
Isagani, anong sinasabi mo? Anong meron ang Brantley na yun, na wala ako? Halos lamutakin sa sakit ang puso niya ngayon, na akala niya'y tuluyan ng namanhid. Alexa, why did you choose to have a child with him and never me? Why did you love him, and never me? Why was it never me? Matagal na hindi nakaimik si Alexa. Maging paghinga nito ay hindi niya na naririnig. Pinunasan niya ang mga mata niya, at mapait na inabot sa asawa ang piraso ng papel. How funny. I still hope that the child was from me. After all, we make love countless times. Mapakla siyang natawa. But I now understand that your son was really Brantley's. Don't worry, I brought him here safely. Pinanood niya ang panlalaki ng mga mata ni Alexa, habang binabasa ang laman ng papel. She must be shocked how he still ran a DNA test. Mariin siyang lumunok, at saka inayos ang kanyang pagkakaupo. He cleared his throat, and erased the remaining tears that were stuck in his eyes. He finally made up his mind. But even though the child is Brantley's, I can still play the role of his father, right? He feared your lover and I will never let them meet again. I don't care what you think. We will be family from now on. I'll finish anyone who is in the way. Alexa. Ano, at gising ka pa? Saan ka nang galing? Bumalik lamang ako sa realidad nang pukawin ako ni Panying, nang aksidente ko siyang makasalubong sa paglalakad ko pabalik sa kwarto. Panying, nanlalambot akong napakapit sa kanya. Oh, anong nangyayari sa'yo? Iritado man ang boses, ay maingat niya akong inalalayan upang hindi bumagsak mula sa aking kinatatayuan. Bakit ba? Isagani, narinig ko ang paglunok niya. Nakita mo ba yung daladala niyang bata? Kaya ka nagkakaganyan. Nanlalaki ang mga mata kong sinalubong ang paningin niya, nabura agad sa isip ko ang gustong sabihin kanina. Bata. Tumungo siya. Oo, yung batang lalaking karga-karga niya pagpasok kanina. Hindi ko lang sigurado, dahil hindi ko nakita ang mukha, mamulong siya. Pero ni minsan ay hindi pa siya nagdala ng bata rito sa loob. Kaya baka ang duda ko ay anak niya sa labas. Natigilan ako at ilang beses na napakurap. Alam niyo ba kung saan niya dinala ang bata? Ay malamang sa kwarto niya, doon siya dumiretso Agad akong nanabik. Ang natitirang katinuan ko na lamang ang nagsabi sa aking huwag magpadalos-dalos. Ganun ho ba? Tumayo ako ng tuwid at bahagyang niyuko ang aking ulo. Umaasa ka bang magkakabalikan pa kayo ni Sir Isagani? Alexa. Pag-question niya sa akin, hindi hinahaluan ng pagiging masungit, kundi kuryoso niya lamang tanong sa akin. Anong ibig mong sabihin? Kung ako ang tatanungin mo. Nagsalubong ang kilay niya. Panandalian bago sumusukong na pabuntong hininga. Oo na, hindi naman ako bulag para hindi makita. Ayaw ko mang sabihin, pero inisip ko nang may natitira pang pag-asa na magkabalikan kayong dalawa. Hindi mo alam kung gaano kaingat sa'yo si Sir Isagani, sa totoo lang. Ako lagi ang nabubulyawan niya dahil sa'yo. Matagal ko lang kayong inobserbahang dalawa. Kaya alam kong may pag-asang maging kayo sa pangalawang pagkakataon. At aaminin ko na ring tutol pa rin ako, para alalahanin ang nangyari noon. Ayaw kong magmukha na namang abandonadong tao si Sir Isagani dahil sa'yo. Kaya kung kanino man ang batang daladala niya, wala kang karapatan para magdrama dyan, at masaktan kung umasa ka ring magkakabalikan pa kayo. Hindi ako nakatugon, o piniling tugunan ang sinabi niya. Nanatili akong tahimik, at tinatak sa isipan ko ang mga salitang binitiwan niya. They all see Isagani as the victim, and he himself thinks so too. There is something wrong with everything. Oh siya, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ibinili ni Sir Isagani na wag magingay tungkol sa batang dinala niya, kaya wag mo na yung isipin. Sa kung anong dahilan, ay hindi masungit si Panying ngayon sa akin. Tumungo na lamang ako. Nagpanggap na babalik sa aking kwarto. Saka ko siya nilingon, at pinanood ang paglihis niya ng landas patungo naman sa sarili niyang silid. Nang makitang tuluyan na siyang nawala, ay dali-dali ngunit tahimik akong tumakbo paakyat sa mahabang hagdanan. Si Isagani ay nananatili sa lugar, kung saan ko siya nahanap, at iniwan para maglasing. Kung kaya't malaya kung napasok ang kwarto niya ng tahimik. Hinihingal at binagalan ko ang paglalakad, patungo sa malaking kama sa loob,
kung saan ko natatanaw ang napakapamilyar na imahe. Wala pa man ay nanginginig na ang mga labi ko sa pagbabadyang paghagulgol. Pilit kong binura ang panlalabo ng aking mga mata, upang malinaw siyang makita. Naupo ako sa gilid ng kama, kung saan malapit siyang nakahiga, mahimbing na natutulog. Dushel anak, kinagat ko ang ibaba kong labi, pinapatahimik ang sarili, nang gayon ay hindi siya maistorbo. Ilang buwan na ba ang lumipas, magmula noong huli ko siyang nakita. Magkakalahating taon na rin ang tinagal. Nalukot ang mukha niya bigla. Kahit na anong tahimik ko, ay unti-unti pa ring nagmulat ang mga mata niya. Matagal niya akong tinitigan, animoy hindi pa ako naaaninag ng tuluyan. Napakakalmado niyang tinaas ang kamay niya, para humawak sa kamay ko. Mommy, sa napaka-cute niyang boses, ay bumalangkas doon ang impit na hikbi, kasabay ng pangangilad ng mga luha niya. Are you really here? Hindi ko na napigilan ang aking sarili, at mabilis na binuhat ang maliit niyang katawan, saka mahigpit na kinulong sa aking mga braso, upang yakapin dala ng labis na pangungulila. Yes Dazzy, Mommy's here. I'm here, walang katapusan ang pagbagsak ng mga luha ko. Nagkita na rin tayo sa wakas, mahal ko. Mommy, nagpapanik siyang yamakap sa akin pabalik. Ngayon ay muli kong naririnig ang malakas niyang pagngawa, kung kaya't nahaluan ng tawa ang pag-iyak ko. He cried like it's the end of the world. He hugged me like we're going to part at any second now. Why did Mommy leave me for a long time? Baby pa man ay mukhang may hinanakit na siya agad sa akin. Mommy has no other choice baby, dinuyan ko siya sa aking bisig. But I promise, I'll never leave you again. Marahil ay dahil madalas ko siya kausapin sa salitang Ingles, at hindi pagbi-baby talk sa kanya, magmula nung isilang siya, ay napakagaling na niya ngayong magsalita. I always believed he's a gifted child. If only he's a healthy child as well, then maybe I'll be reassured. Halos isang linggo akong hindi nakatulog, nakakakain ng maayos, o makapagpahinga man lang dala ng huling banta ni Isagani, bago siya umalis. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng anak ko. Kung anong gagawin sa kanya ng lalaking yun. Wala akong ibang ginawa kundi ang magdasal, na sana'y ligtas siya at makita ko ng buhay. Kaya't laking pasasalamat ko ngayon, na lahat ng kahilingan ko ay natupad. Para akong nabunutin ng tinak sa lalamunan. Si Isagani, why has the DNA result turned out to be unmatched? Bakit sinasabi niyong, hindi si Isagani ang biological father ni Dushel? At lahat ng sinabi ni Isagani sa akin, na ngayon hindi ko pa rin magawang isaulo, ay nagpapalambot sa buo kong kalamnan at puso. He's in love with me way before I heard his name. Ako ang ginawa niyang salvation, noong mga panahong wala siyang makapitin. Hindi totoong may nararamdaman siya para kay Marian. Binaon niya si Mama sa pagkakautang, para pilitin akong pakasalan. At may sinasabi si Raquel sa kanya, tungkol sa mga hinanakit ko. Habang pilit kong inaalala ang mga nangyari noon. I always refrained from backstabbing my own husband. It was Raquel who always reacted violently against him, and fed words into my mouth. Mommy, is something wrong? Pinukaw ako ng anak ko. Pinunasan ko ang sipon na tumutulo mula sa ilong niya, at matamis na ngumiti. Nothing's wrong. Is Daddy here? Naroon ang takot sa mga mata niya, halos ibulong niya pa iyon sa akin. He still called him Daddy, kahit na ilang beses siyang pinagtatabuyan ni Brantley, at pinagsasabihan na huwag siyang tawagin ng ganon. It's all my fault. I wanted him to have a father he could address, so I always let him. Ang pangako ni Brantley noon na magiging responsable, kahit hindi siya ang tunay na ama ay hindi niya tinupad. Masyado akong utu-uto at inosente, para mapaniwala ng mga matatamis na salita. He's not here, hinalikan ko si Dushel sa noo. I can assure you that he can't hurt you anymore. That's a promise. Pinky swear. Nilahad pa niya ang napakaliit niyang hinliliit na daliri. Hindi ko mapigil ang mapangiti hanggang tainga. Pinky swear, pinagbuhol ko ang hinliliit ko ring daliri sa kanya, bago siya muling niyakap ng mahigpit.